Narinig mo na ba ang kwento ng batang apo ng batikang albularyo na kinatatakutan ng buong Capiz? Isang alamat na puno ng lihim, takot, at mga nilalang mula sa dilim na muling bumabalik upang maghiganti. Paano ba harapin ng isang ordinaryong lalaki ang madilim na kapangyarihan ng kanyang pamilya at ang trahedyang bumalot sa kanyang bayan? Abangan ang kwentong tunay na sumasalamin sa takot, pagkakanulo, at pag-asa sa puso ng isang komunidad. Tiwala ka, hindi mo ito gugustuhing palampasin. Batang Isi ng batikang albularyo de Berdugo ng Capiz. Kwento ng Aswang. True story. Sa isang liblib na bayan sa Capiz, may isang batang lalaki na si Mateo. Siya ang apo ng isang kilalang albularyo na bantog sa kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Ngunit kilala rin ang kanyang lolo bilang berdugo na may madilim na kasaysayan sa lugar. Isang gabi, habang naglalakad si Mateo sa gilid ng ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang balat. Ang paligid ay tahimik, pero may kakaibang tunog na parang bulong ng mga espiritu. Tumigil siya sa paglakad at hinawakan ang kanyang dibdib dahil sa biglaang kirot. Nakaramdam siya ng kakaibang presensya, parang may nakamasid sa kanya mula sa madilim na mga puno. Nakita niya ang mga anino na gumagalaw ng walang pinagmumulan ng liwanag. Ang puso ni Mateo ay mabilis na tumibok, parang sasabog sa kanyang dibdib. Biglang may narinig siyang sigaw, mahina pero puno ng galit at takot. Sinubukan niyang sumigaw pabalik ngunit parang naipit ang kanyang tinig sa lalamunan. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat, at nang lingunin niya ito, wala namang tao. Sa halip, nakita niya ang matandang mukha ng kanyang lolo, ngunit ang mga mata nito ay kulay itim na walang buhay. Ang lolo niya, na pinalooban ng masasamang espiritu dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan. Nagsimula ang hangin na umikot, dala ang amoy ng abo at mga patay na dahon. Nakita ni Mateo ang mga palaso ng apoy sa paligid, parang nasusunog ang buong kagubatan. Sa kabila ng apoy, naramdaman niya ang malamig na halik ng kamatayan. Pumintig ang lupa sa kanyang mga paa, habang ang anino ng lolo niya ay unti-unting lumalapit. Narinig niya ang mga bulong ng mga naunang biktima ng albularyo, mga kaluluwa na naghahanap ng katarungan. Dito niya nalamang hindi lang ang mundo ng buhay ang kanyang kinatatakutan, kundi pati na rin ang mundo ng mga patay. Pilit siyang nagtakbo, ngunit ang mga ugat at sanga ay sumasaklaw sa kanyang mga paa, pumipigil sa kanyang paglayo. Hindi niya mapigilan ang pagdurugo sa kanyang kamay habang sinubukang putulin ang mga gapos ng anino. Sa bawat hakbang, parang lumalalim ang dilim sa kanyang paligid, naghahari ang takot at kawalang pag-asa. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin, sigaw ng paghihiganti at pagsisisi. Si Mateo ay napasigaw, habang ang mga anino ng kasamaan ay unti-unting yumakap sa kanya, sinisiguro na hindi siya makakatakas. Nalaman niya na ang pagiging apo ng albularyo ay sumpa na kailangang pagdaanan, isang madilim na pamana ng dugo at lihim. Hindi lang ito kwento ng aswang. Ito ay kwento ng pagtataksil, trauma, at isang hustisya na hindi kailanman nakuha ng mga buhay. Ngayon, habang nakatayo si Mateo sa gitna ng dilim, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging payapa. Ang bawat hakbang ni Mateo ay tinatahak ng mga matang walang kaluluwa. Pakiramdam niya ay sinusundan siya ng mga espiritu ng mga naagrabyadong tao ng kanyang lolo. Sila ay naghahanap ng katarungan sa kabila ng kanilang pagkamatay. Sa likod ng mga punong naglalagablab sa anino, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan. Mga bulong ng pagtataksil, mga lihim na itinago ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Sa bawat paghinga, parang lumalalim ang bigat ng sumpa na nakaambang wasakin siya. Napilitan si Mateo na humarap sa isang lumang altar, nakatayo sa gitna ng isang kuweba. Doon niya nakita ang mga antigong gamit ng kanyang lolo, mga sangkap ng itim na mahika at mga simbolo ng kadiliman. Ang bawat detalye ay nagkukwento ng karahasan, ng pagdurusa, at ng paghihiganti na hindi pa natatapos. Dahil sa takot, ngunit dala ang tapang ng isang apo, kinikilala ni Mateo na siya ang susunod na haharap sa sumpa. Hindi niya matakasan ang mga alaala at ang madilim na kapalaran na ipinamana sa kanya. Ngunit sa loob niya ay may apoy, ang apoy ng pag-asa na balang araw ay mabubura ang dilim na bumalot sa kanyang pamilya. Sa dilim ng kuweba, narinig niya ang malakas na hagulgol ng mga naunang biktima. Hindi ito basta-basta sigaw, kundi isang panawagan, isang babala na kailangang tapusin ang siklo ng karahasan.
At dito nagsimula ang tunay na laban ni Mateo, hindi lamang para sa kanyang buhay, kundi para sa kaluluwa ng buong Capiz. Habang lumalalim si Mateo sa kuweba, naramdaman niya ang bigat ng mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng pagdampi ng mga anino sa paligid. Hindi siya nag-iisa, ang mga espiritu ng mga biktima ay unti-unting nagsasama sa kanyang paligid, tila handang tumulong o parusahan siya. Napigilan siya ng isang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Sa likod niya, may anyo ng babae na may dugo ang damit, ang mga mata ay punong-puno ng lungkot at galit. Ito ang dusa ng ating mga kaluluwa, ang boses nito ay animo ihangin sa gitna ng gabi. Ang iyong lolo ang naging tulay ng kadiliman at pagkawasak ng aming katahimikan. Hindi makagalaw si Mateo, pero sa kabila ng takot, nagkaroon siya ng matinding determinasyon. Ito na ang sandali na kailangang harapin ang kanyang pinakamalalim na kinatatakutan. Kailangan niyang kalabanin ang sumpa na bumalot sa kanyang angkan. Mula sa lalim ng kuweba, bumaba ang isang malakas na hangin na parang nagdadala ng mga sigaw ng nakaraan. Lumutang ang mga lumang kwintas, mahika, at mga patalim na ginagamit ng kanyang lolo sa madilim na gawain. Habang nakatingin si Mateo, bumukas ang isang lihim na pinto sa dingding ng kuweba. Sa likod nito, nakita niya ang isang maliit na silid na puno ng mga lumang aklat, pulbos na buto, at mga sangkap ng itim na mahika. Sa gitna ng silid, may isang libingan na hindi pa napapasinayaan, isang libingan na may pangalan ng kanyang lolo. Doon niya naramdaman ang matinding presensya ng kasamaan, isang enerhiyang hindi pa nakalalabas mula sa libingan. Kahit na nanginginig, nilapitan ni Mateo ang libingan at inilapit ang kamay sa ibabaw nito. Biglang pumutok ang isang malakas na sigaw na waring sumabog mula sa libingan. Ang dilim ay kumalat sa buong kuweba, at ang hangin ay naging mabigat na halos hindi na siya makahinga. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang malamig na halik sa kanyang liig, ang huling sumpa ng albularyo na hindi pa nakakalaya. Ngunit sa kabila nito, may tinig na bumulong sa kanyang puso, hindi ka nag-iisa. Ang liwanag ay laging susubok na bumangon mula sa kadiliman. Ito ang simula ng isang bagong kabanata para kay Mateo, isang laban hindi lang para sa sariling kalayaan, kundi para sa kaluluwa ng Capiz na matagal nang nababalot ng takot at dilim. Habang unti-unting humupa ang dilim sa paligid ni Mateo, napansin niya ang liwanag na dumarating mula sa malayo. Parang isang sinag ng pag-asa na nagsusubok na sumalubong sa kanya sa gitna ng kadiliman. Muling narinig ang mga bulong, ngunit ngayon, ito ay mga panalangin na nagmumula sa mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Dahan-dahang bumangon si Mateo, dala ang bigat ng mga alaala at sumpa na kanyang dinadala. Ngunit hindi na siya ang batang natatakot sa dilim, siya ay anak ng isang bagong henerasyon na handang harapin ang madilim na nakaraan. Pinili niyang ilaban ang anino ng kanyang lolo at putulin ang siklo ng paghihiganti at sakit. Lumabas siya ng kuweba, at sa labas ay bumungad sa kanya ang malamlam na liwanag ng buwan. Naramdaman niya ang malamig na hangin na parang sumasabay sa kanyang hininga, dala ang mga panalangin at kapatawaran ng mga kaluluwa. Si Mateo ay nakatayo, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagtanggol ng katarungan at liwanag. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nananatili ang anino ng kanyang lolo, isang paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Ang sumpa ng albularyo ay patuloy na naghihintay ng pagkakataon na muling bumalik. At sa puso ni Mateo, naglalaban ang dilim at liwanag, habang unti-unting humuhubog ang kanyang kapalaran sa madilim na mundo ng mga aswang at mahika. Sa bawat gabi na dumadaan, nararamdaman ni Mateo ang malamig na haplos ng mga espiritu na hindi pa rin mapakali. Parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim, laging handang sumubok sa kanyang lakas ng loob. Hindi siya makatulog ng mahimbing dahil sa mga panaginip na puno ng sigaw at luha ng mga naiwang kaluluwa. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabing ilog, napansin niya ang isang kakaibang anyo na unti-unting lumalapit. Ito ay isang matandang babae, may mga mata na naglalagablab sa galit at kalungkutan. Hindi mo kayang talikuran ang iyong kapalaran, wika ng babae, na tila nagmumula sa isang lumang kwento ng sumpa at paghihiganti. Nilapitan ni Mateo ang matanda, ngunit bago siya makapagsalita, isang matalim na hangin ang sumalubong sa kanya. Naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo, at sa kanyang harapan, sumulpot ang mga anyo ng mga aswang na bumabalik mula sa dilim. Hindi ito basta mga kwento ng takot, ito ay mga nilalang na nagmumula sa pinakamatinding pangamba ng tao. Sa gitna ng pag-atake, tumindig si Mateo,
hindi bilang isang batang apo, kundi bilang tagapagtanggol ng liwanag. Ginamit niya ang natutunan mula sa kanyang lolo, hindi ang madilim na mahika, kundi ang lakas ng kanyang puso at pananalig. Pinawalang sala niya ang lugar sa pamamagitan ng mga dasal, at unti-unting umatras ang mga aswang. Ngunit alam niya, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng bawat anino, may mas malalim pang lihim na kailangang tuklasin. At si Mateo ay handang sumugod sa dilim, para sa kanyang pamilya, sa bayan ng Capiz, at para sa hustisya na matagal nang inaasam. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling naging tahimik ang buhay ni Mateo. Dumating ang mga panibagong suliranin, mga pagsubok na hindi niya inasahan. Isang gabi, may kumatok sa pintuan ng kanilang bahay, isang lalaki na may daladalang lihim at takot sa mga mata. Sinasabi ng lalaki na may mga tao sa bayan na natatakot sa pagbabalik ng madilim na kasaysayan ng albularyo. Nais nilang itago ang katotohanan na parang hindi naganap ang mga pangyayaring nagdulot ng takot at paghihirap. Ngunit si Mateo, bilang apo, ay may responsibilidad na ilahad ang lahat, kahit pa magdulot ito ng galit at pagkakahiwalay. Isang gabi, sa gitna ng ulan at kulog, dumalaw sa kanya ang espiritu ng kanyang lolo. Hindi ito ang mapanupil na albularyo na kilala sa bayan, kundi isang nalulumbay na kaluluwa na naghahangad ng kapatawaran. Sa kanyang mga salita, ipinaalala nito ang mga pagkakamali at ang pangakong muling sisimulan ang lahat ng tama. Ngunit ang daan patungo sa pag-asa ay puno ng panganib at kasinungalingan. Si Mateo ay kailangang harapin ang mga anino ng kanyang angkan, ang mga taong natatakot sa pagbabago, at ang sariling kinatatakutan. Ang kwento ng batang apo ng batikang albularyo ay nagiging kwento ng paglaya, mula sa kadiliman, patungo sa liwanag na naghihintay sa dulo ng madilim na daan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang pasanin ni Mateo. Ang mga kwento ng kanyang pamilya ay unti-unting lumalabas sa harap ng mga tao sa bayan. Hindi lahat ay handang makinig, may ilan na galit at natatakot, nais isara ang pinto ng nakaraan. Ngunit may mga ilan ding sumuporta sa kanya, mga taong nais malaman ang katotohanan. Kasama nila, nagsimula si Mateo ng isang paglalakbay, isang misyon upang linisin ang pangalan ng kanyang pamilya at iligtas ang bayan mula sa sumpa. Dito niya naunawaan na ang tunay na lakas ay hindi mula sa mahika, kundi sa tapang at pag-asa. Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan, muling bumalik ang espiritu ng kanyang lolo. Ngunit sa halip na takutin si Mateo, ito ay nagbigay ng babala. Ang dilim ay hindi mawawala ng walang sakripisyo, ang malamyos na boses nito. Alam ni Mateo na darating ang araw na kailangang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang kasaysayan. Ngunit handa siya, dahil dala niya ang apoy ng pag-asa, at ang pangakong hindi na mauulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kwento ng batang apo ng batikang albularyo ay patuloy na isusulat, isang kwento ng laban, paglaya, at pagbabago sa puso ng Capiz. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Mateo sa gitna ng makulimlim na kagubatan, naramdaman niya ang kakaibang lamig na pumalibot sa kanya. Parang may mga matang sumusubaybay sa bawat galaw niya, nagbabantay sa kanyang paglalakbay. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong na hindi maintindihan, puno ng galit at pagdadalamhati. Biglang may sumulpot na anino mula sa dilim, isang nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin ganap na espiritu. Ang mukha nito ay baluktot, puno ng sugat at dumi, at ang mga mata ay naglalagablab ng apoy ng puot. Si Mateo ay napasigaw, ngunit nagawang humarap ng buong tapang sa nilalang. Ang nilalang ay bumaluktot, at sa kanyang boses ay narinig ang mga salitang puno ng sumpa at galit. Ito ang alaala ng mga nagdaan, ang mga sugat na hindi pa gumagaling, at ang pighati ng mga naiwang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng takot, hindi bumitaw si Mateo. Ginamit niya ang natutunan sa kanyang paglalakbay, hindi ang itim na mahika, kundi ang liwanag ng kanyang puso at ang mga dasal na ibinigay ng mga naunang espiritu. Unti-unting napawi ang anino, napalitan ng liwanag na nagmumula sa kanyang loob. Ang kagubatan ay muling napuno ng katahimikan, ngunit ang babala ay nanatili, ang dilim ay laging nandyan, naghihintay ng pagkakataong muling sumiklab. Ngayon, si Mateo ay hindi na lamang apo ng albularyo. Siya ay tagapagtanggol ng liwanag, tagapagbalita ng katotohanan, at tagapagligtas ng bayan ng Capiz, mula sa kadiliman na matagal nang bumabalot dito. Ngunit sa kabila ng panalo ni Mateo sa laban sa nilalang, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. May mga lihim pa sa ilalim ng lupa,
mga kwento ng pagdurusa at puot na hinihintay ng panahon upang muling magising. Habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niya ang bigat ng mga matang nakamasid mula sa mga anino sa paligid. Isang gabi, dumalaw sa kanya ang isang matandang albularyo mula sa ibang bayan. Sabi nito, ang kapangyarihan ng iyong lolo ay hindi basta-basta matatanggal. May mga puwersang mas makapangyarihan na kailangang harapin. Pinayuhan siya na maghanda, hindi lamang sa pisikal na laban, kundi pati na rin sa espiritual. Kailangan niyang yakapin ang kanyang pagkatao, at alamin ang tunay na ibig sabihin ng kapangyarihan, hindi ang paggamit nito para sa takot, kundi para sa pagliligtas. Habang unti-unting lumalakas ang loob ni Mateo, napagtanto niya na ang kanyang laban ay bahagi ng mas malaking kwento. Kwento ng bayan, ng pamilya, at ng mga kaluluwang nananabik sa hustisya at kapayapaan. At sa gitna ng kadiliman, siya ang liwanag na naglalakad, handang harapin ang lahat ng pagsubok na darating. Isang gabi, habang naglalakad si Mateo sa tabing ilog, napansin niyang may kakaibang ilaw na kumikislap sa malapit na gubat. Parang tawag mula sa isang lihim na mundo, isang paanyaya na hindi niya maintindihan. Pilit niyang tinahak ang daan, dala ang tapang na natutunan sa kanyang mga karanasan. Paglapit niya, nakita niya ang isang lumang altar na napapalibutan ng mga bulaklak at kandila. Sa gitna nito, may isang lihim na sulat na nakasulat sa lumang papel, na tila ba naghihintay lamang na mabasa. Binuksan ni Mateo ang sulat, at sa bawat salitang nabasa, parang naglalakbay siya sa kasaysayan ng kanyang pamilya, mga sikreto, kasinungalingan at mga pangakong kailangang tuparin. Doon niya naintindihan ang isang matinding katotohanan, ang kapangyarihan ng albularyo ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi ito para gamitin sa paghihiganti, kundi para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan at magdala ng liwanag sa madilim na mundo. Si Mateo ay hindi na lamang apo ng berdugong albularyo, kundi tagapagligtas na nagtataglay ng pag-asa para sa bayan ng Capiz. Habang bumalik siya sa bayan, dala niya ang bagong lakas at layunin. Handa siyang harapin ang kahit anong pagsubok, dahil alam niya na sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay. At ang kanyang kwento ay magpapatuloy, isang kwento ng katapangan, kapatawaran at pagbabago. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang buong Capiz, naramdaman ni Mateo ang biglaang paglamig ng hangin. Ang mga anino ay tila gumalaw at ang mga matang nakasilip mula sa dilim ay nagningning ng mapanganib. Narinig niya ang mahinang bulong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa, isang paalala na ang madilim na kapangyarihan ay hindi pa tuluyang naglaho. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niya ang mga bakas ng paa na walang may-ari, mga bakas na humahantong sa isang lumang bahay na matagal nang abandonado. Ang bahay na iyon ay kilala bilang dating tahanan ng kanyang lolo, puno ng mga lihim at kwento ng kabuktutan. Ngunit ngayong gabi, tila may buhay na bumabalik sa loob nito, isang puwersa na handang sirain ang kapayapaan ng bayan. Lumapit si Mateo sa pintuan ng bahay, ramdam ang bigat ng kanyang puso at ang hangin na puno ng pangamba. Binuksan niya ito at nasilayan ang madilim na silid, kung saan ang mga anino ay naglalaro at ang mga larawan ng kanyang pamilya ay tila nananabik sa hustisya. Sa gitna ng silid, may isang itim na kahon, ang huling taguan ng mga lihim na nagdala ng sumpa sa kanilang lahi. Habang inilalapit ni Mateo ang kamay sa kahon, narinig niya ang mga sigaw ng mga kaluluwang biktima na nagtatanong kung kailan matatapos ang kanilang pagdurusa. Ito ang sandali ng katotohanan, ang panahon na kailangang harapin ni Mateo ang pinakamalalim na dilim ng kanyang pamilya. At sa kanyang puso, nag-alab ang apoy ng tapang, handang tuluyang wakasan ang kwento ng berdugong albularyo sa Capiz. Habang binubuksan ni Mateo ang itim na kahon, naramdaman niya ang malamig na hangin na bumalot sa buong silid. Muling umalingaw ang mga bulong ng mga naagrabyadong kaluluwa na parang nag-aanyaya ng huling pagharap. Sa loob ng kahon, nakita niya ang mga antigong gamit ng kanyang lolo, mga pampalasa, mga lumang aklat ng mahika, at isang maliit na papel na may sulat. Binasa niya ang sulat na puno ng pangungulit at babala. Nang manira ang dilim, lilitaw ang tunay na anyo ng iyong kapalaran, ang nakasulat. Hindi ito basta babala kundi paanyaya para harapin ang madilim na bahagi ng kanyang pamilya na matagal nang nililihim. Biglang naramdaman ni Mateo ang pag-ikot ng mundo, at ang silid ay nagmistulang na puno ng mga anino na unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi ito basta mga espiritu, ang mga ito ay mga nagdusa, mga biktima ng kapangyarihan ng albularyo na naghahanap ng hustisya. Sa gitna ng takot at pangamba,
tumindig si Mateo at muling ginamit ang lakas ng kanyang puso at panalangin upang payapang palayain ang mga kaluluwang iyon. Unti-unting nawala ang mga anino at sa kanilang pag-alis ay dala nila ang kapayapaan na matagal nang hinahanap ng bayan ng Capiz. Sa kabila ng lahat, natanto ni Mateo na ang tunay na laban ay hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pagliligtas ng kaluluwa ng kanyang pamilya at ng buong bayan. At sa dilim ng gabi, habang unti-unting sumisilay ang unang liwanag ng umaga, ang batang apo ng batikang albularyo ay tumayo bilang simbolo ng pag-asa at bagong simula. Sa pagdampi ng unang sikat ng araw, naramdaman ni Mateo ang kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Para bang isang mabigat na tanikala ang naputol mula sa kanyang kaluluwa. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Kailangang ipaalam niya sa buong bayan ng Capiz ang katotohanan. Hindi upang takutin o pagbintangan, kundi upang magbigay liwanag at pag-asa. Dala ang mga natutunan mula sa madilim na nakaraan ng kanyang pamilya, nagsimula siyang magsalita sa mga tao. Sa bawat kwento, unti-unting nabuksan ang mga mata ng mga nakikinig. Napagtanto nila na ang takot at kadiliman ay nagmula sa mga lihim na itinago at mga kasinungalingan. At sa pagkilala sa mga ito, nagsimulang umusbong ang pagbabago. Ngunit may ilan pa ring natatakot sa pagbabagong dala ni Mateo. May mga puwersa pa ring gustong itago ang mga lihim at panatilihin ang kontrol sa bayan. At si Mateo, sa kabila ng lahat, ay handang ipaglaban ang liwanag na kanyang tinatangan. Ang kwento ng batang apo ng batikang albularyo ay hindi lamang tungkol sa sumpa o takot. Ito ay kwento ng paglaban, pagkilala at pagbangon mula sa dilim. Isang kwento na magpapatuloy sa puso ng Capiz habang may mga tao na handang tumanggap ng liwanag sa kabila ng anino. Isang gabi, may dumating na sulat sa bahay ni Mateo. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ramdam niya ang bigat ng nilalaman nito. Sa loob ng sulat, nakasulat ang isang paanyaya, isang lihim na pagtitipon sa gitna ng kagubatan, kung saan magaganap ang huling laban para sa kalayaan ng kanilang bayan. Hindi nag-atubiling pumunta si Mateo, dala ang tapang at pananalig na kanyang tinataglay. Pagdating sa lugar, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ngunit kasama niya ngayon ang mga taong naniniwala sa kanyang laban, mga kaibigan, mga tagabayan, at mga espiritu ng mga naunang nag-alay ng buhay. Sa gitna ng pagtitipon, nilabas ng isang matandang albularyo ang isang antigong libro. Sinimulan nitong basahin ang mga orasyon at dasal na matagal nang nakalimutan, mga sandata laban sa mga puwersa ng dilim. Si Mateo, kasama ang lahat, ay nagtipon ng lakas at panalangin upang wakasan ang sumpa na matagal nang bumabalot sa Capiz. Ang hangin ay nagbago at ang mga anino ay unti-unting nawawala. Sa wakas, ang liwanag ay muling sumilay sa puso ng bayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Mateo na ang tunay na kapayapaan ay kailangan pang pangalagaan, isang aral na dala mula sa madilim na kwento ng kanyang pamilya. Habang unti-unting naglalaho ang mga anino, naramdaman ni Mateo ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Isang pamilyar na presensya ang bumalik, ang espiritu ng kanyang lolo. Ngunit hindi na ito nagdadala ng takot, kundi ng kapayapaan at pag-asa. Mateo, wika ng espiritu, ang iyong tapang at puso ang nagbago ng tadhana ng ating angkan. Ngayon, ikaw ang magpapatuloy sa liwanag at maghahari ng tunay na hustisya. Nakangiti si Mateo, batid ang bigat ng kanyang responsibilidad, ngunit puno ng determinasyon. Ang bayan ng Capiz ay muling nagsimula, lumalaban upang gumaling at maghilom. Sa puso ng madilim na kwento, may umusbong na bagong pag-asa. At si Mateo, ang batang apo ng batikang albularyo, ay naging simbolo ng pagbabago, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at katapangan na magpapatuloy sa bawat henerasyon. Ngunit sa kabila ng liwanag na sumilay, may mga anino pa ring nagkukubli sa mga sulok ng bayan. May mga lihim na hindi pa ganap na naipapalabas, mga sugat na kailangang pagalingin. Si Mateo ay naging handang gabayan ang mga tao upang harapin ang mga ito, gamit ang tapang at karunungan na minana mula sa kanyang lolo. Sa bawat hakbang niya, unti-unting bumabalik ang tiwala ng bayan sa kanya. Nakipag-alyansa siya sa mga matatanda at kabataan, sa mga nagdaramdam at sa mga naghahangad ng pagbabago. Hindi madali ang landas, ngunit ang puso ni Mateo ay matatag, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pag-asa. At habang ang gabi ay muling bumabalot sa Capiz, si Mateo ay naglalakad ng may bagong pananaw. Hindi na lamang bilang apo ng isang berdugong albularyo,
kundi bilang tagapangalaga ng liwanag at tagapagpagaling ng mga sugat ng nakaraan. Ang kanyang kwento ay patuloy na magliliyab, isang apoy na hindi kailanman mapapatay ng dilim. Sa isang malakas na bagyong dumaan sa Capiz, naramdaman ni Mateo na muling nagising ang mga lumang puwersa. Ang hangin ay puno ng sigaw ng nakaraan, at ang mga tao ay nananatiling nakapikit sa takot. Ngunit hindi siya natakot, alam niyang ito ang huling pagsubok na kailangang pagdaanan upang tuluyang malinis ang kanyang bayan. Sa gitna ng unos, naglakbay si Mateo patungo sa isang liblib na kuweba, kung saan sinasabing nagtatago ang pinagmulan ng sumpa. Habang papalapit, naramdaman niya ang init ng apoy na nagmumula sa loob, isang apoy na hindi nasusunog, ngunit naglilinis ng kaluluwa. Dito niya hinarap ang kanyang pinakamalalim na takot at ginamit ang lahat ng kanyang natutunan upang durugin ang mga tanikala ng nakaraan. Paglabas niya mula sa kuweba, dala niya ang liwanag na nagmumula sa kanyang puso, isang liwanag na hindi na mapipigilan. Ang bayan ng Capiz ay nagsimulang maghilom at ang mga anino ay unti-unting nawawala. Si Mateo, ang batang apo ng batikang albularyo, ay naging alamat na ngayon ay kinikilala hindi bilang berdugo, kundi bilang tagapagligtas. Ngunit sa kabila ng pagiging alamat, naramdaman ni Mateo na may kulang pa rin sa kanyang puso. May isang huling usapin na kailangang ayusin, isang lihim na itinago ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Ito ang susi upang ganap na mapawi ang mga anino na bumabalot sa Capiz. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, naglakbay siya patungo sa isang lumang sementeryo sa gilid ng bayan. Doon, sa ilalim ng mga patay na punong kahoy, natuklasan nila ang isang lihim na lagusan papasok sa ilalim ng lupa. Ang lagusan na ito ay daan patungo sa pinagmulan ng sumpa, isang altar na naglalaman ng mahika na kailangang sirain. Habang nilalakad nila ang madilim na lagusan, naramdaman nila ang paghinga ng mga kaluluwang nagdurusa. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng takot, ngunit si Mateo ay nagpatuloy, pinapalakas ng pagmamahal sa kanyang bayan. Sa dulo ng lagusan, sinalubong sila ng matinding dilim, ngunit ginamit ni Mateo ang liwanag mula sa kanyang puso upang itaboy ang kadiliman. Sa sandaling nasira ang altar, ang mga anino ay naglaho at ang kapayapaan ay bumalik sa Capiz. Ngayon, si Mateo ay hindi lamang apo ng batikang albularyo, siya ay tagapagdala ng pag-asa at bagong simula para sa kanyang bayan. Ngunit sa kabila ng pagiging alamat, naramdaman ni Mateo na may kulang pa rin sa kanyang puso. May isang huling usapin na kailangang ayusin, isang lihim na itinago ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Ito ang susi upang ganap na mapawi ang mga anino na bumabalot sa Capiz. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, naglakbay siya patungo sa isang lumang sementeryo sa gilid ng bayan. Doon, sa ilalim ng mga patay na punong kahoy, natuklasan nila ang isang lihim na lagusan papasok sa ilalim ng lupa. Ang lagusan na ito ay daan patungo sa pinagmulan ng sumpa, isang altar na naglalaman ng mahika na kailangang sirain. Habang nilalakad nila ang madilim na lagusan, naramdaman nila ang paghinga ng mga kaluluwang nagdurusa. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng takot, ngunit si Mateo ay nagpatuloy, pinapalakas ng pagmamahal sa kanyang bayan. Sa dulo ng lagusan, sinalubong sila ng matinding dilim, ngunit ginamit ni Mateo ang liwanag mula sa kanyang puso upang itaboy ang kadiliman. Sa sandaling nasira ang altar, ang mga anino ay naglaho at ang kapayapaan ay bumalik sa Capiz. Ngayon, si Mateo ay hindi lamang apo ng batikang albularyo, siya ay tagapagdala ng pag-asa at bagong simula para sa kanyang bayan. Ngunit habang naglalakad pa uwi si Mateo, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya sa dilim ng gabi. Ang mga yapak ay tila hindi tao, mabigat at malamig na naglalakbay sa bawat sulok ng madilim na daan. Huminto siya, at sa katahimikan, narinig ang isang mahinang tinig na bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Muling lumitaw ang anino, hindi na ito katulad ng dati, mas malakas at puno ng puot. Sinasabi mo bang tapos na ang kwento, ang malamig na tinig? Hindi pa. Ang kapangyarihan na iniwan ng iyong lolo ay hindi basta mawawala. Ngunit sa halip na matakot, tumayo si Mateo ng buong tapang. Pinatibay niya ang kanyang puso sa liwanag na dala niya at sinigaw, hindi na ako alipin ng nakaraan. Ako ang may hawak ng kapalaran ng Capiz, at hindi ako magpapadala sa dilim. Sa sandaling iyon, ang anino ay unti-unting naglaho, parang usok na tinatangay ng hangin. At sa kanyang puso, alam ni Mateo na kahit anong bagyo ang dumaan, ang kanyang liwanag ay mananatili, hindi matitinag, hindi mawawala.
Sa pag-alis ng anino, napansin ni Mateo ang mga bituin sa langit na parang mas maliwanag kaysa dati. Parang mga mata ng mga naunang nagbantay sa kanya, nagbibigay ng lakas at gabay. Narinig niya ang isang tinig na puno ng kapayapaan, "Mateo, ang iyong tapang ay liwanag sa gitna ng kadiliman." Ngunit hindi pa siya tapos. May mas malalim pang misyon na naghihintay sa kanya, ang paghilom ng sugat ng bayan at pagkakaisa ng mga tao. Sa kanyang puso, naunawaan niya na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagmamahal at pagtanggap. Habang nilalakbay niya ang mga daan ng Capiz, pinanghahawakan niya ang aral ng kanyang pamilya at ang bagong pag-asa ng kanyang bayan. Si Mateo, ang batang apo ng batikang albularyo, ay naging simbolo ng pag-asa, katapangan at pagbabago. At ang kanyang kwento ay patuloy na magliliyab, tulad ng apoy na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Sa bawat hakbang ni Mateo, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng kanyang bagong papel. Ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya ang mga tao ng Capiz na handang magkaisa para sa isang mas maliwanag na bukas. Sa likod ng bawat ngiti at pag-asa, naroon ang mga alaala ng nakaraan, paalala ng mga aral na hindi dapat kalimutan. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa tabing dagat, napansin niya ang isang batang babae na nag-iisa sa dilim. Parang salamin ang mga mata nito, puno ng takot at pag-asa. Nilapitan niya ito at mahinang tinanong, "Bakit ka nag-iisa sa ganitong gabi?" Ngumiti ang bata at sumagot, "Hinahanap ko ang liwanag na narinig ko sa kwento ng apo ng albularyo." Napangiti si Mateo at niyakap ang bata ng mahigpit. Sa puso niya, alam niyang siya ay hindi lamang tagapangalaga ng tradisyon, kundi tagapaghatid ng bagong pag-asa para sa susunod na henerasyon. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang batang iyon, naramdaman niya ang isang matinding hangarin na ipagpatuloy ang laban para sa bayan. Ang bata ay simbolo ng bagong pag-asa, isang paalala na ang kwento nila ay hindi magwawakas sa kanya lamang. Sa liwanag ng buwan, pinangako ni Mateo na ipagtatanggol niya ang kanilang bayan mula sa dilim na minsang bumalot dito. Dala ang mga aral ng kanyang pamilya at ang tapang ng kanyang puso, tinahak niya ang landas ng pagbabago. Hindi na siya magiging alipin ng mga kasinungalingan ng nakaraan, kundi magiging tagapagtaguyod ng katotohanan at katarungan. At sa bawat araw na lumilipas, ang alamat ng batang apo ng batikang albularyo ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga tao ng Capiz. Sa likod ng bawat anino, may liwanag na naghihintay. At sa puso ni Mateo, ang apoy ng pag-asa ay hindi kailanman mamamatay. Ngunit isang gabi, may dumating na kakaibang ulat mula sa ibang bahagi ng Capiz. Mga tao ang nawawala at may mga naiulat na kakaibang anyo na nagmumulto sa kagubatan. Narinig ni Mateo ang mga kwento ng takot, mga bulong ng aswang na muling bumabalik upang manakot at pahirapan ang bayan. Hindi siya nagdalawang isip. Pinuntahan niya ang lugar, kasama ang mga kabataang handang tumulong, dala ang tapang at pananalig sa kanilang misyon. Sa gitna ng madilim na gubat, naramdaman nila ang malamig na simoy at ang mga matang sumusubaybay sa bawat galaw nila. Sa dilim, isang anino ang unti-unting nagiging malinaw, isang aswang na may mga matang nagliliyab ng galit at paghihiganti. Ngunit si Mateo ay hindi natakot. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa albularyo, mga dasal at orasyon, upang harapin at paalisin ang nilalang na ito. Habang lumalakas ang kanilang panalangin, unti-unting naglalaho ang aswang. At nang sumikat ang araw, ang kagubatan ay naging tahimik at ang mga tao ay nakaramdam ng ginhawa. Ngunit si Mateo ay alam na ang laban nila ay hindi pa tapos, ang madilim na mundo ng aswang ay patuloy na nagbabantay sa gilid ng kanilang realidad. Sa pagtahak nila pauwi, napansin ni Mateo ang mga marka sa lupa, mga bakas ng paa na hindi galing sa tao. Ang bawat hakbang ay parang paalala na may mga nilalang na nananatiling nagmamasid mula sa anino. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa, alam niyang ang kanyang tapang at pananalig ang sandata laban sa madilim na mundo. Sa kanyang puso, naniniwala si Mateo na kahit gaano pa kalakas ang kadiliman, ang liwanag ng tao ay laging mananaig. At habang patuloy niyang binabantayan ang bayan ng Capiz, handa siyang harapin ang anumang panganib na darating. Ang kanyang kwento, puno ng trahedya at tapang, ay magiging gabay sa mga susunod na henerasyon. Ang batang apo ng batikang albularyo ay patuloy na mananagot sa kanyang tungkulin, tagapangalaga ng liwanag, tagapagtanggol ng bayan. At sa bawat gabi na may mga anino sa paligid, si Mateo ay naroon, handang ipaglaban ang kapayapaan at katarungan.
Ngunit isang gabi, may dumating na kakaibang ulat mula sa ibang bahagi ng Capiz. Mga tao ang nawawala at may mga naiulat na kakaibang anyo na nagmumulto sa kagubatan. Narinig ni Mateo ang mga kwento ng takot, mga bulong ng aswang na muling bumabalik upang manakot at pahirapan ang bayan. Hindi siya nagdalawang isip. Pinuntahan niya ang lugar, kasama ang mga kabataang handang tumulong, dala ang tapang at pananalig sa kanilang misyon. Sa gitna ng madilim na gubat, naramdaman nila ang malamig na simoy at ang mga matang sumusubaybay sa bawat galaw nila. Sa dilim, isang anino ang unti-unting nagiging malinaw, isang aswang na may mga matang nagliliyab ng galit at paghihiganti. Ngunit si Mateo ay hindi natakot. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa albularyo, mga dasal at orasyon, upang harapin at paalisin ang nilalang na ito. Habang lumalakas ang kanilang panalangin, unti-unting naglalaho ang aswang. At nang sumikat ang araw, ang kagubatan ay naging tahimik at ang mga tao ay nakaramdam ng ginhawa. Ngunit si Mateo ay alam na ang laban nila ay hindi pa tapos, ang madilim na mundo ng aswang ay patuloy na nagbabantay sa gilid ng kanilang realidad. Sa pagtahak nila pauwi, napansin ni Mateo ang mga marka sa lupa, mga bakas ng paa na hindi galing sa tao. Ang bawat hakbang ay parang paalala na may mga nilalang na nananatiling nagmamasid mula sa anino. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa, alam niyang ang kanyang tapang at pananalig ang sandata laban sa madilim na mundo. Sa kanyang puso, naniniwala si Mateo na kahit gaano pa kalakas ang kadiliman, ang liwanag ng tao ay laging mananaig. At habang patuloy niyang binabantayan ang bayan ng Capiz, handa siyang harapin ang anumang panganib na darating. Ang kanyang kwento, puno ng trahedya at tapang, ay magiging gabay sa mga susunod na henerasyon. Ang batang apo ng batikang albularyo ay patuloy na mananagot sa kanyang tungkulin, tagapangalaga ng liwanag, tagapagtanggol ng bayan. At sa bawat gabi na may mga anino sa paligid, si Mateo ay naroon, handang ipaglaban ang kapayapaan at katarungan. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang buong bayan, may kakaibang pag-iyak ang narinig si Mateo mula sa malapit na sapa. Dumulas siya sa madulas na bato at nilapitan ang pinanggalingan ng ungol. Doon niya nakita ang isang matandang babae na tila sugatan at napagod sa buhay. Manghihila ng kaluluwa, bulong ng mga tao, tungkol sa kanya, isang nilalang na may kapangyarihang sumupil sa mga kaluluwa. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Mateo ang pait ng pagdurusa at paghahanap ng kapatawaran. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang matanda, dala ang aral ng kanyang lolo tungkol sa awa at pagmamahal. Pinagaling niya ang sugat ng matanda gamit ang mga halamang gamot at dasal. Sa bawat araw na lumilipas, naging malapit sila at unti-unting ibinahagi ng matanda ang kanyang kwento, isang kwento ng pagkakanulo at sumpa na nagdala sa kanya sa madilim na landas. Si Mateo ay naantig sa kanyang kwento at napagtanto niya na ang tunay na laban ay hindi lamang sa labas, kundi pati sa loob ng puso ng bawat tao. Dito nagsimula ang isang bagong yugto, isang paglalakbay ng pag-unawa, pagpapatawad at paglaya mula sa kadiliman. Sa pagtanggap ni Mateo sa matandang babae, nagbukas ang isang pinto sa kanyang isipan, isang pangunawa na ang tunay na lakas ay nasa puso ng pag-ibig at pagkalinga. Hindi lamang siya tagapagtanggol ng bayan, kundi tagapagpagaling din ng mga sugat na di nakikita. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nawala ang madilim na ulap na matagal nang bumabalot sa kanilang paligid. Ang bayan ng Capiz ay unti-unting nagbago, mga tao ay nagsimulang maghilom mula sa mga takot at sugat ng nakaraan. At si Mateo, kasama ang matandang babae, ay naging mga tagapaghatid ng bagong pag-asa at liwanag. Hindi na siya lamang apo ng batikang albularyo, siya ay naging simbolo ng pagkakaisa, pagmamahal at tunay na kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatili siyang matatag, handang harapin ang anumang kadiliman na darating, dala ang apoy ng pag-asa sa kanyang puso. At ang kwento ng batang apo ng batikang albularyo ay magpapatuloy, isang kwento ng liwanag na walang hanggan. Ngunit hindi naglaon, isang bagong panganib ang dumating sa bayan ng Capiz. Isang grupo ng mga tao ang dumating, may dalang kakaibang kagamitan at mga salita na hindi pamilyar sa mga taga-bayan. Sila ay naghangad na sirain ang mga tradisyon at paniniwala, pinapalaganap ang takot at pagkakawatak-watak. Si Mateo ay hindi nagpahuli. Pinagtibay niya ang samahan ng mga taga-bayan, itinuro ang kahalagahan ng pagkakaisa at pananalig sa kanilang mga sarili.
Sa tulong ng mga sinaunang kaalaman ng kanyang lolo, nilabanan nila ang mga banyagang ito gamit ang kapangyarihan ng kultura at panalangin. Sa gitna ng labanan, natutunan ni Mateo na ang tunay na kalaban ay hindi laging mga nilalang sa dilim, kundi minsan ay ang kawalan ng pagkakaisa sa sariling bayan. Ngunit sa kabila nito, nanatiling matatag ang puso ni Mateo, handang ipaglaban ang kanilang mga pinaniniwalaan. At sa kanyang paglaban, muling sumiklab ang apoy ng pag-asa sa puso ng Capiz. Sa pagtatapos ng labanan, nagkaisa ang buong bayan, dala ang bagong lakas at pananalig. Naging simbolo si Mateo ng tibay at katapangan, isang gabay para sa mga susunod na henerasyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam niyang ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Patuloy niyang ginabayan ang mga tao, nagturo ng kahalagahan ng respeto sa kultura at pagkakaisa sa harap ng pagbabago. Dala ang alaala ng kanyang lolo at ng matandang babae, ipinagpatuloy niya ang misyon ng paglilinis sa bayan mula sa anumang kadiliman. Sa bawat pagsikat ng araw, muling sumisiklab ang apoy ng pag-asa sa puso ni Mateo at ng buong Capiz. At ang kwento ng batang apo ng batikang albularyo ay patuloy na nagiging alamat, isang kwento ng pag-asa, katapangan at tunay na pagbabago. Ngunit sa isang gabi ng malakas na hangin, may bagong sigaw na kumalat sa buong Capiz. Isang matandang bahay sa gilid ng bayan ang biglang nasunog at may mga kwento ng aninong naglalaro sa abo. Si Mateo ay dumiretso sa lugar, dala ang kanyang lakas at pananalig upang alamin ang katotohanan. Pagdating niya, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila ba may mga matang nagmamasid. Ang paligid ay puno ng usok at mga aninong kumikilos sa liwanag ng apoy. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mahinang pagbulong ng mga sinaunang dasal, nagmumula sa isang hindi kilalang tinig. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang anyong hindi tao, isang nilalang na nagdadala ng matinding takot sa mga puso. Ngunit si Mateo ay hindi natakot, ginamit niya ang kanyang kaalaman upang harapin ang nilalang, nagdasal at nag-alay ng mga halamang gamot. Ang labanang iyon ay mas matindi kaysa sa iba, ngunit sa tulong ng kanyang puso at pananalig, unti-unting nawala ang madilim na puwersa. Sa huli, ang apoy ay namatay at ang kapayapaan ay muling bumalik sa bayan. Ngunit si Mateo ay alam na ang madilim na mundo ay patuloy na maghahanap ng pagkakataon. Handa siyang ipaglaban ang kanyang bayan hanggang sa huling hininga bilang batang apo ng batikang albularyo. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kwento ni Mateo sa buong Capiz at maging sa mga kalapit na bayan. Maraming dumating upang humingi ng tulong at gabay dahil alam nila na siya ang tagapagtanggol ng liwanag laban sa kadiliman. Ngunit habang lumalawak ang kanyang tungkulin, naramdaman ni Mateo ang bigat ng responsibilidad na unti-unting sumasalubong sa kanya. Isang gabi, sa kanyang pagninilay, napansin niya ang mga bituin na tila ba nagkukubli sa likod ng mga ulap. Parang paalala na kahit gaano pa kalakas ang liwanag, may mga sandali ring dumadating ang dilim. Ngunit sa puso niya, nanatili ang apoy ng pag-asa, isang apoy na hindi kailanman maglalaho. Si Mateo ay nagpatuloy, dala ang mga aral ng kanyang pamilya at ang pagmamahal ng bayan. Hindi siya titigil hanggang sa ganap na mapawi ang anino ng takot at mapalitan ng tunay na kapayapaan. Ang kwento ng batang apo ng batikang albularyo ay patuloy na magiging ilaw sa madilim na landas ng Capiz at ng buong Pilipinas. Ngunit sa isang gabi ng malalim na katahimikan, isang kakaibang hangin ang dumaan sa Capiz, dala ang malamig na bulong ng mga sinaunang espiritu. Narinig ni Mateo ang tawag ng kanyang lolo, isang paalala na ang laban ay hindi lamang laban sa labas, kundi sa loob din ng kanyang kaluluwa. Doon, sa gitna ng katahimikan, napagtanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagtanggap sa sariling kadiliman at liwanag. Muling nilakad ni Mateo ang landas ng albularyo, hindi lamang bilang tagapagligtas ng bayan, kundi bilang tagapag-alaga ng balanse ng mundo. Sa bawat dasal at ritual, sa bawat hakbang at panalangin, dala niya ang pagmamahal, tapang at pagkakaisa. At sa puso ng bawat taga-Capiz, patuloy na nabubuhay ang apoy ng pag-asa na sinimula ng batang apo ng batikang albularyo. Sa wakas, matapos ang lahat ng pagsubok at laban, napagtanto ni Mateo na ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ng bawat tao. Hindi ito nagmumula sa mahika o mga anino ng nakaraan, kundi sa pagmamahal, pagtanggap at pagkakaisa ng kanilang komunidad. Ang bayan ng Capiz ay muling nagising, puno ng pag-asa at panibagong lakas. Si Mateo, bilang apo ng batikang albularyo, ay naging ilaw ng kanilang landas, hindi lamang tagapagtanggol, kundi tagapaghatid ng kapayapaan at pagbabago.
Ang kanyang kwento ay hindi lamang alamat ng takot at dilim, kundi isang inspirasyon na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na patuloy na naglalakbay. At sa bawat puso na nagmamahal sa kanilang bayan, patuloy na mabubuhay ang apoy ng pag-asa, isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Dito nagtatapos ang kwento ng batang apo ng Batikang Albularyo, ngunit ang kanyang alaala ay mananatili, gabay sa bawat bagong araw ng Capiz at ng buong Pilipinas. Ngunit sa pagsapit ng bukang liwayway, isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupa ang muling bumangon. Isang lumang kwento ng pagtataksil at paghihiganti ang nagsimulang umusbong mula sa mga anino ng nakaraan. Ito ay isang hamon na susubok sa tapang at pananampalataya ni Mateo at ng buong bayan ng Capiz. Habang papalalim ang gabi, naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang tungkulin na hindi lang pangalagaan ang mga tao, kundi pati ang mga lihim na kailangang tuklasin. Ang madilim na kwento ng kanyang pamilya ay muling bubukas, dala ang mga sugat na kailangang paghilumin o muling bubukas. Sa gitna ng unos, si Mateo ay patuloy na naninindigan, handang harapin ang anuman para sa kapakanan ng kanyang bayan. At sa paglalakbay na iyon, matutuklasan niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa kapangyarihan ng mahika, kundi sa tibay ng puso at pagkakaisa ng mga tao.